Masayang araw po mga ka-PL. Masyadong nakatutok po tayo kahapon sa kaganapan doon sa Club Pilipino mga kababayan kung saan pinangunahan po ni Mayor Baste Duterte ang launching ng Rage Coalition. Nagsama-sama na nga po ulit mga kababayan. Nabuo na talaga na para bagang masasabi na ho natin na ngayon pa lang nakikita na po natin kung sino-sino pong mga magiging senatorial slate ng ating pangalawang Pangulo BP Inday Sara sa 2028 election. Lahat po tayo kahapon doon nakasubaybay. Kasi nga naroon si Mayor Baste Duterte at napanood nyo naman po siguro mga kababayan ang napakaraming video po ngayon na kumakalat sa social media. May upload din po tayo niyan ha. Buong speech ni Mayor Baste Duterte, nariyan po, makikita nyo ho mga kababayan, panuorin nyo na lamang po. Ano ho, kompleto ho yun. Full na speech po yun ni Mayor Baste. Panuorin nyo na lang. Ngayon, dahil nga parang nakatutok po tayong lahat kahapon doon sa launching sa Rage Coalition, hindi ho natin masyadong nasagap. Etong mga naging bali-balita po kahapon mga kababayan, na para bagang nagsasabi, di umano, alam niyo naman po, mahirap ngayon mga kababayan. Ang bandila na nakalagay po sa loob ng Palasyo Malacanang mga kababayan, nasa gitna po, naka-half-mast po mga kababayan, na indikasyon na di umano'y parang merong isang mataas na opisyal na nasa bingit po ng kamatayan o baka nategi. Ayan. Ito lilinawin ko lang po sa inyong lahat mga kababayan. Hindi ko po sinasabi na totoo ito. Ano ho? Ito po'y kumakalat kahapon mga kababayan. Ito ho, post po ni Tito Jason Sa. O sige, basahin ko na lang para mas malinaw ho tayo mga kababayan. At ayan, nakikita nyo naman po ang bandila. Ayan mga kababayan. Nagtatanong lang po dito si Tito Jason Sa Hindi po siya nagpaparatang, kaklaruhin po namin. Ano ho? Sa mga nagmamasid dyan na mga trolls, mga espiya, ng mga bangag. Hindi po nagpaparatang si Tito Jason Sa, nililinaw ko po. Nagtatanong lang siya. Ito, bungad pa lang ang sabi niya. Bakit po nakagitna ang taas, sa bandila ng Republika ng Pilipinas sa Malacanang Palace ngayon? Kahapon po ito. Napatanong po si Tito Jason Sa. Kaya niya nasabi ngayon kasi kahapon pa nga. Ano ho? Will somebody from the PSG or Office of the Vice President tell us? Question mark na naman, Anong meron? Question mark po ulit. Sinong binigyan ng pugay o pagkilala ng paglisan o pagkamatay? Bugoy-bugoy talaga ito si Tito Jason Sa mga may question mark po mga kabayan, klaruhin po natin. Ito na ang panawagan ni Tito Jason Sa kay Auntie Claring mga kababayan. Auntie Claire, ano ito? Question mark ulit Tanim fake news o patibong na naman ninyo sa totoong may nateging o may nateging opisyal na talaga? Question mark po ulit Tinadtad kayo ng question mark baka mamaya ipatawag nyo na naman itong aking tiyuhin sa DILG o sa NBI. Nagtatanong lang po. Ayan. Fake news. Asan ba yun? Nagtatanong lang po. Hindi kasi ginagawang biro ang ganito. Ayan. Ang sabi po ni Tito Jason Sa. Hindi daw po ito ginagawang biro. Bakit nga naman kasi naka-half-mast lang itong bandila sa Palasyo Malacanang? Ito ba'y may katotohanan?
Nagtatanong lang po kami, Palasyo Malacanang. Hindi po kami nagpaparatang na totoo ito. Kung totoo man ito, sino? At ano ang nangyari? Baka meron po kayong planong ipaalam sa publiko. Sabihin nyo po para hindi po magkaroon ng pagdududa yung ating mga kababayan. Hindi ho, tawag nito, mag-isip ng masama laban sa isang pinakamataas na opisyal sa ating bansa na matagal lang napapabalita na di umano nasugod sa ospital, na overdose, lumala yung kanyang sakit o kung ano-ano pa man ang mga naiisip ng ating mga kababayan. Sino at gaano po ito katotoo? Presidential Communications Office. Nagtatanong lang po kami ha. Baka may plano po kayong sabihin ang katotohanan, sabihin nyo na po. Ano ha? Huwag po kayong magdadalawang isip. At kung ano man yan, kaya namang tanggapin siguro yan ng publiko. No? Kayang tanggapin. At kinakailangang tanggapin. Kung yan, may katotohanan. Yun lang naman po, mga kababayan. Ha? Pero kung kayo po ang tatanungin ko, mga kababayan, ito na naman tayo sa tanong-tanong na yan Tanong lang o kayo na pong bahalang umusga dyan. Comment nyo na lang po kung ano yung saloobin ninyo. Karapatan nyo po yan Kung anong saloobin nyo dapat nyong sabihin. Payag ba kayo na naka-half mast lang ang bandila sa Palasyo Malacanang? At sino naman po ang gusto ninyo? Nagtatanong lang ako sino ang gusto ninyong saluduhan? Ito po kasing pag-half mast sa bandila, pagpugay po ito, mga kababayan, pugay o pagsaludo po ito doon sa isang mataas na opisyal na mayapa na. Halimbawa, katulad na lamang po ng halimbawa, mayroong isang presidenteng namatay. Pangalanan na lang po nating Juan de la Cruz. Ayan. Namatay habang siya ay nanunungkulan sa ating bansa. Ganyan po ang gagawin sa bandila, ibababa ho yan. Ihahapmas ho yan, mga kababayan. Sino? Sino? Palasyo Malacanang Office, Presidential Communications Office. At kayo rin po, mga kababayan. Sino po ang gusto ninyo? Wala, sige, comment na. Ayos. Ito pa isang balita, mga kababayan. Nako, eto na po. Di ba umani po ng sangkaterbang Kantsaw. Ayan, si John Vic Remulla sa kanyang ipinatupad, mga kababayan, na anti-hubad anti-hubad policy, mga kababayan, sa mga kalye. Kaso, di ba nasabi ho natin ng mga nakaraang video ho natin, mga kababayan, na oy, DILG, tawag dito, John Vic Remulla, parang may pagkukulang ho yata kayo. Hindi lang pala nasabi, na itanong. Ayan. Parang may pagkukulang ho yata kayo. Parang wala yata tawag ito, boundary o limitasyon ang inyong ipinapatupad na anti-hubad policy. Eto, mga kababayan, natauhan na si John Vic Remulla humingi po ng tawad. Yan. Tatanga-tanga kasi kayo papatupad kayo puta. Kulang sa instruction. Hindi masyadong naintindihan ng mga tagapagpatupad. Walang iba kundi ng mga kapulisan kung ano ba ang dapat at sino ba ang dapat na hulihin. Yung simpleng naghahalo lang po ng semento, dahil itatapal siguro sa kanyang bahay, magkukumpuni siya ng bahay niya, hinuli pa nila, mga kababayan, nakahubad kasi nga init ng panahon ngayon. Hinuli. Napanood daw po ni
John Vic, mga kababayan. So ito po ang kanyang paghingi po ng paumanhin. Mabuti naman at marunong din pala humingi ng paumanhin itong mama na ito. O panoorin na po natin. Unang-una may nakita akong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng semento at siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para naklaro ko po ito. Never. Ayan, mga kababayan, inaamin naman po ni John Vic Remulla na nagkamali sila. Tama yan, sir. Maganda ho, ipinapakita ho ninyong pag-uugali. Tumatanggap po kayo ng kamalian, hindi po kagaya ng ibang mga opisyal ngayon ng gobyerno ng mga katrabaho mo, lalong-lalo na ang presidente. hindi humihingi ng paumanhin kahit na alam niyang mali yung kanyang mga ginagawa o mga sinasabi. Yung katulad na lamang po nung tungkol po sa KOJC, sinabi niyang wala daw mga baril na pumasok ang mga pulis sa KOJC. Kalokohan mo bang nakadaming baril doon, doon kami, 16 na araw kami. Nagsisinungaling ka eh, sinungaling ka eh. Palibasa, sanay ka sa pagsisinungaling kasi. Di ba napakarami niya pang sinabing kasinungalingan lang, mga kababayan? 5,500 flood control. Wala naman. Oh, hindi naman totoo pala. Sabi niya, may ipapakulong siya na mga big fish bago magpasko. O, putang inano na. Abril lang ngayon. may naipakulong ba? Wala. At marami pa po siya mga sinabi na mga kasinungalingan na hindi po natupad, mga kababayan. O, kasinungalingan nga, hindi talaga matutupad. Pero si John Vic, okay, inamin niya yung pagkakamali niya. Inamin niya yung kanyang kakulangan. O, yan po yung mga ipinanawagan natin kay John Vic Remulla na, teka sir, parang maliho yata kayo. Ayusin nyo yung inyong trabaho. Nagkulang ka yata sa pagbibigay ng abiso, instruction, abiso sa mga kababayan natin, instruction naman sa mga otoridad. Nagkulang ho yata kayo. Eto, buti tinanggap niya na nagkamali siya. O pakiayos na lang po, sir. Okay yan. Wala kaming problema diyan sa ipinatutupad mo. Gusto nga namin yan para magmukha namang disente. Lalong-lalo na dito sa NCR na bawat lingon ko, nakikita ko, dami nakahubad. Sa Davao, walang ganyan kasi. Sa Davao, ganito rin po sa Davao, mga kababayan. Bawal din po yung pasiga-siga doon, yung maoy ka, ikaw magsiga-siga ka, bawal yan doon. Nakahubad, nakatambay sa kalye, bawal yan sa Davao. Maaring ginaya lang ito ni John Vic sa Davao City. Nagustuhan naming mga taga Davao ito, lalo na ako, mga kababayan. Nagustuhan ko talaga ito. Ayusin mo na lang, John Vic, para maipatupad ninyo ito ng maayos nang hindi kayo nagkakamali, hindi kayo lumalabis sa inyong ninanais na pagpapatupad dito sa anti-hubad policy na pinangunahan mo. Ayan, di ba, mga kababayan? Siya may siya may utos nito, siya po ang nanguna. Para hindi kayo magkamali, proper instruction sa mga kapulisan ang ibigay mo. Wag naman yung kahit na nagdidilig na lang dyan ng halaman na nakahubad ng damit, uhulihin nyo pa. Nasa bahay naman, yung mga tambay lang siguro. Tambay sa kanto, na kala mo kung sino mga siga. Yan, hulihin nyo yan, pero yung nasa bahay may ginagawa. Yan.
exempted yan. Ayos, so ito pa isang balita mga kababayan. Tungkol po ito sa sa sinabi po ni Congressman Leandro Lebiste kahapon sa launching ng Rage Coalition mga kababayan. Panawagan po ito sa mga taga Mindanao. Mga kababayan ko, mga taga Davao, saan man kayo parte ng Mindanao, mga kababayan, o lalong-lalo na mga taga Davao kasi talagang masasabi kong 100% Davaoenyo, Duterte talaga yan. 100% nga Mindanao Duterte talaga lalo pa mga taga Davao. Ito, merong ibinigay sa inyong pabor si Congressman Leandro Lebiste. Matagal na po natin itong hinihingi. Hiningi din po natin ito minsan kay dating Governor Chavit Singson na sana padala siya ng mga barko sa Mindanao at sa Cebu para sa mga kababayan natin gustong lumahok sa mga rally, makakalahok sila, makakadalo sila. Walang nangyaring ganon. No? Hindi tayo pinagbigyan ni Ninong Chavit, maaaring busy siya o baka wala talaga sa plano niya. Pero ito, mga kababayan, mismong si Congressman Leandro Lebiste na po ang may sabi. 5 barko, mga kababayan, ipapadala ni Congressman Leandro Lebiste sa Davao City. Sa mga gustong sumakay, papunta po dito sa Maynila para dumalo sa isinasagawang rally sa Liwasang Bonifacio na nakaka-6 na araw na po sila at meron na di umanong first batch ng mga taga Davao sakay ng isang barko. Dumating na po dito sa Maynila, dito sa Luzon, dito sa NCR at ngayon ay nasa Liwasang Bonifacio ho sila. Sa mga gustong sumakay, magtanong-tanong po kayo mga kababayan sa local government ng Davao City. Maaaring alam po nila ito kasi magkasama po kahapon si Mayor Baste at saka si Congressman Leandro Lebiste. Magtanong-tanong po kayo mga taga Davao na gusto pong lumuwas dito sa Maynila at makidalo, gustong dumalo sa rally kontra taas presyo ng langis dyan sa Liwasang Bonifacio. Pumunta na po kayo. Suportahan po natin itong panawagan ni Congressman Leandro Lebiste at ng kanyang mga kasamahan, mga kababayan na taga Batangas. Tulungan po natin. Hindi po natin ito magagawa o makakamit itong panawagang ito, mga kababayan, kung kami-kami lang po dito. Ang Maynila po, ang mga tao rito, busy ho talaga masyado. Mas inuuna po nila yung kalam ng sikmura kaysa sa dumalo sa mga rally na yan. Kaya nga, ang naisipan siguro nitong si Congressman Leandro Lebiste, magpadala na lang ng 5 barko sa Davao para yung mga taga Davao na gusto sumama rito kasi nakita nila na napakarami talagang taga Davao na handang sumama sa mga rally. Ayun, nagpadala siya ng 5 barko. Daluhan po natin ito, mga kababayan. Kung kaisa po namin kayo sa panawagan na ibaba ang presyo ng langis, suportahan po natin ito. Total, nariyan na po. Libre na po ang pamasahe. Tulugan, maaaring ipoprovide po yan ni Congressman Leandro Lebiste. Pagkain, wala po problema. Tubig, wala po problema. Hindi po mag-aaya, hindi po kayo iimbitahan ni Congressman Leandro Lebiste pumunta dito, magpadala siya ng mga barko dyan sa Davao para meron kayo masakyan kung pababayaan din lang po niya kayo pagdating nyo dito. Hindi niya po hahayaang mangyaring masira ang pangalan niya sa mga bagay na yan, mga kababayan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Matagal na po natin hinihintay ito. Lalong-lalo na sa mga vlogger na mga taga Davao. Kung gusto nyong pumunta ho rito,
Sa Maynila, magtanong-tanong po kayo sa munisipyo mismo ng Davao City, maaaring alam nila para makasakay po kayo. Libre pamasahin na ho yan. Napakarami pong ganap ngayon dito sa Maynila na mga rally tulad ng nasa Liwasang Bonifacio na yan. Oh, daluhan po natin yan. Kung nagnanais po tayo na bumaba ang presyo na langis. Oh, kung ayaw nyo na magbumaba ang presyo na langis, o di sige, tumahimik na lang kayo dyan sa Davao. Matulog na lang kayo, tumambay na lang kayo kung anong gusto nyo gawin nyo na lang. No? Pero kung talagang mahal niyo, mga kababayan, unang-una, ang Pilipinas, higit sa lahat, natatakot kayo na baka sa mga susunod na buwan, etong presyo ng krudo na nasa 160 o 170 na yata, pagpalagalan na natin 150, isang daan mahigit naman sa gasolina, baka madagdagan pa. O kung concern nyo na huwag tumaas ang presyo ng mga langis, kasi magiging kasunod yan mga kababayan, ang presyo na po ng bilihin. Transportasyon, magtataas na po yan. Sabay-sabay po yan magsisipagtaasan mga kababayan. Kung ayaw nyo pong tumaas yan, yung presyo ng langis, krudo, ng gasolina, dumalo po tayo sa rally sa Liwasang Bonifacio. Libre naman po lahat. Simula sa transportasyon hanggang sa pagdating nyo rito, pagkain, inom tubig, at mga matutulugan maaring ipoprovide dyan ni Congressman Libiste, sumama na po kayo. Para po sa ating lahat ito, hindi po sa bawat isang Pilipino, sa ating lahat po ng mga Pilipino ay makikinabang po dito pag narindi po ang tenga nila, pagbibigyan po nila tayo, bababa po ang presyo na langis, lahat po tayo makikinabang. Okay? So ano pang hinihintay nyo? Sakay na. Di ba? Super ferry lang ang datingan. Super ferry. Ayan, oh. Sino ba nakasakay ng super ferry na barko na yan? Ako, ilang beses ako nakasakay niya. Bata pa ako, mga kababayan. Ano ho? O, eto po yung video ni Congressman Leandro Libiste. Pasensya na, natagalan po tayo. Senator Bongo, Senator Robert Padilla, former Speaker Dapat Alvarez, Congressman Paulo Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Adrian Bondok, Secretary Al Uzi, Attorney Tipacio, sa lahat ng mga ibang mga bisita ngayon. Ako po ay narito para din mag-ibita sa inyong lahat para sa ating mga pagtitipon sa Liwasang Bonifacio. Ito po ay ang ika-5 araw na ng mga pagtitipon sa Liwasang Bonifacio ng mga magsasaka, mangingisda, driver at mga ibang mga manggagawa na kumakatawan sa mga milyon-milyon mga Pilipino na nagdurusa ngayon dahil sa mataas na presyo ng langis. Ang ating krisis sa ating ekonomiya ngayon ay hindi lamang nag-aapekto sa ilang mga sektor o ilang mga kulay ng ating mga beliefs. Ito po ay nag-aapekto sa lahat ng mga Pilipino. Kaya maganda din ang RAGE Coalition dahil it brings together people from different backgrounds, different beliefs para magkaisa sa isang panawagan para magkaroon ng pagbabago sa ating bansa. At ang pagbabago ay lalong kinakailangan ngayon dahil sa krisis sa ating ekonomiya. Ako po ay nagpapasalamat din kay Mayor Baste dahil sa kanyang imbitasyon sa amin noong March 28 sa Araw ng Davao. At noong March 28, sinabi ko po na lahat ng mga taga-Davao na gustong pumunta sa Maynila ay iniimbitahan natin at mag-aarkila tayo ng mga barko para lahat ay makakapunta sa Maynila. Mukhang nandito na ang ating first batch, so sana dumami pa tayo dito ngayon. Pero marami din mga nagsabi na bakit ang mga taga-Davao lang ang pwedeng pumunta sa Maynila. Dapat tulungan natin ang iba pang mga kababayan natin na makadalo sa Maynila at nagsimula po tayo na ngayong linggo para sa aking mga kababayan sa Batangas na nasa Liwasang Bonifacio na. Pero nakikita din natin marami pang ibang mga Pilipino na gustong pumunta sa Maynila at manawagan na ibaba ang value-added tax. At sana pagbibigyan ng ating pamahalaan ang panawagan na ibaba ang VAT
ibaba ang presyo at kung hindi, edi kayo na po ang bahalang mag-decide ano pa ang kailangan bumaba kung hindi bumaba ang presyo. Basta tayo po Marcos, ay bababa! gumagawa ng mga peaceful pagtitipon para manawagan para bumaba ang mga presyo ng mga bilihin at bilang mga representante sa Kongreso kasama si Congressman Paulo Marcoleta at ang ating mga magagaling na mga senators ng PDP Laban, tayo po ay magfo-focus sa ikabubuti ng mga ordinaryong Pilipino na ngayon ay humaharap sa napakatinding krisis sa ating ekonomiya. Kaya sana tulungan din nating iparating ang kanilang mga damdamin sa ating nasyonal na pamahalaan na kailangan gumawa ng mga mas seryosong aksyon para pababain ang presyo ng langis. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oh, ayan, mga kababayan ha, mga taga Davao ha. Ano pang hinihintay natin? Samahan nyo ang mga taga Batangas at binitbit pa po sila ni Congressman Leandro Libeste mula po sa lugar nila para makadalo lamang po yung mga kababayan niya sa Liwasang Bonifacio. Dumami ang taong mananawagan na pababain ang presyo ng langis. Samahan po natin sila mga taga Davao. Libre po lahat. Walang problema. 5 barko yan. Aarkilahin po ni Congressman Leandro. Para mas dumami po at mas umingay po ang sigaw. Lumakas ang sigaw natin na ibaba ang presyo ng langis. Mas dumami ang mga nananawagan. Mas marami, mas madali po tayong mapakinggan at mapagbigyan mga kababayan. Okay, o eto po, may kumakalat na naman sa social media mga kababayan ha. Tulad po nung kanina, nakahapmas di umano ang bandila sa Palasyo Malacanang mga kababayan. Ipapaalala ko lang, nakalimutan ko kasi kanina ipaalala sa inyo. Mag-iingat po kayo ha, wag po kayong basta-basta magpo-post ng ganon. Mahirap na baka kayo po ang pag-initan. Ang mga vlogger kasi, hindi ho nila kayang kasuhan kasi magagaling na po ang mga DDS vlogger eh. Hirap na po silang kasuhan kasi question mark ginagamit, katanungan, di umano, daw, o yan. Mahirap patunayan yan eh. Nagtatanong lang naman eh. Di ba? Hindi naman nagpaparatang. Kaya ang ginagawa na lang ho nila ngayon, magpain ng mga katulad ng hapmas na bandila na yan, na mga fake news. Ngayon, pag sinakyan ng mga DDS vlogger, o kayo po mismo ng mga DDS, sinakyan ninyo yan, kayo po ang kakasuhan. Kasi hindi po nila kayang tapatan ang mga DDS vlogger. Mabigat po, magagaling po di hamak ang mga DDS vlogger kaysa sa mga vlogger po nila, mga kababayan. Kaya ang ginagawa nila para maipatigil nila ang bibig ng mga maaanghang ng mga DDS vlogger, magtatanim na lang po sila ng mga pain para mapatahimik, idemanda po nila. Katulad po nitong babasahin ko sa inyo, napakaganda sana nito. Kaso hinanap ko po mga kababayan sa mismong pahina nitong babasahin ko, wala po ako makita. Kayo baka sakaling baka makita ho ninyo. Kung totoo man ito, mabuti. Pero kung hindi, mga kababayan, mag-iingat po tayo. Baka patibong na naman ito. Baka pain na naman po ito. Ito, basahin ko. Maganda sana, kaso hindi po ito kumpirmado. Tulad na lang po nito. Supreme Court not allowed Recto as acting president. Ayan. Mga kababayan, sinupalpal di umano ng Korte Suprema ang pagiging acting president ni Ralph Recto. Sino po ang nararapat? Ito. Supreme Court said, being a good leader is like BP Sara Duterte. Ayan. Siya naman talaga eh. At yan naman talaga ang nasa saligang batas natin, mga kababayan. Walang sino man na humawak pansamantala ng pinakamataas na katungkulan sa ating bansa, kundi ang pangalawang Pangulo o mangalawa sa Pangulo, hindi si Recto. Recto, ang kapal na mukha mo, lumayas ka dyan. Bitawan mo yung pagiging acting president mo. Tuwan-tuwa ka naman.
gustong-gusto mo naman, biglang naging acting First Lady si si Vilma. O ito pa. So, Supreme Court allowed acting president is Sara Duterte. O, ha? Ang ina-allowed lamang daw po ng Korte Suprema maging acting president, mga kababayan, walang iba kundi si BP Inday Sara. Hindi si Ralph Recto. Kaya Ralph Recto, kung manipis ang mukha mo, bumaba ka dyan. Ora mismo, maglabas ka ng pahayag mo. Sabihin mo sa media, bababa ako bilang isang acting president. Kung totoo man talaga na ikaw hinirang inilagay ni Marcos Jr. bilang acting president. Kung totoo, no? Kasi wala naman kaming narinig, napanood na balitang nagpahayag ang presidente na inilagay ka bilang acting president, kundi batay lamang yan sa mga ginagawa mo na ikaw ang mga nangunguna sa mga meetings na dapat ang presidente. Na para bagang lumalabas na ikaw nga ay isang acting president. Aba, maglabas ka ng paliwanag mo, Recto. Sabihin mo lang na sa mga kababayan ko, hindi po ako hinirang na acting president. Nag-acting-actingan lang ako. Hindi. Joke lang. Klaruhin po ninyo, Recto. Masyado makapal ang mukha, sir. Huwag niyong hayaan na lumaganap yung bali-balita na yan na ikaw di umano ay acting president. Huwag niyong hahayaan. Maglabas kayo ng pahayag niyo sa publiko na hindi ka hinirang ginawang acting president, kundi pinangunahan mo lang. Yeah. Ang mga meeting na hindi kayang gampanan ng amo nyo kasi maaaring totoong lumarga ng New York, maaaring nasa Amerika di umano, o di kaya baka nagpapagamot pa ng kanyang karamdaman. Ganon, sabihin po ninyo, sir, kung ano po yung totoo, kung ikaw ba talaga inilagay dyan, o nilagay ka dyan bilang acting president, or inilagay ka lang dyan para ikaw muna pansamantala ang dumalo sa mga meeting. Para klaro po sa publiko. Huwag po ninyo ginagawang tanga ang publiko. Hindi nyo na kami mauuto sa mga pain-patibong ninyo na mga galawan para sakyan namin yan. Hindi namin sasakyan yan. Para nga sa amin, patibong yan Para pag nag-fake news ang isang vlogger, kulong. Di ba? Ang kaya nyong ipakulong ang mga vlogger ng mga DDS kasi matatalim kung magsalita. Hindi nyo kayang ipakulong ang mga kabatan sa kabanang bayan. Ang kaya nyong ipakulong ang mga nakahubad sa kalye, mga putang ina nyo. Mga DDS vlogger na mga matatalim ang bibig. Yan ang kaya nyo. Kasi gusto nyo patahimikin. Natatakot nga kami. Sa totoo lang, natatakot kami. Natatakot ang publiko. Na kung ngayon, curfew lang ang ipinatutupad ni John Vic Remulla. Nako, baka lang naman. Baka sa mga susunod na buwan, hindi na curfew yan. Martial law na yan. Putang ina nyo talaga. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat yan lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.